Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Ngayon mga kaibigan, ay bagamat medyo mabigat-bigat ito pong ating magiging komentaryo, ito po ay kinakailangan sapagkat dito napapakita ang katatagan ng katotohanan. At ito po ay tungkol po sa nangyayari sa ating bansa ngayon, kung paano po tayo naduhagi ng isang napakasamang tao, napakasamang pamilya na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng miyembro ng pamilya, Sara Duterte, Basti Duterte, Pulong Duterte, Omar Duterte, lahat po yan na basta maka Duterte ay masamang dugo, at lahat na nagtatanggol kay Duterte ay akin pong kaaway. Abay, kanina, nanggaling po tayo sa Senado. At habang tayo po nasa Senado, siyempre, abala po tayo ng kababati na mga bumabati po sa atin. Yung iba ay nagtatanong kung magkano ang ating pong aklat, yung pong nobody, ano itong A Country Run Like Hell. Ang cover po ay Duterte, ang author po ay ako, at ang aking pong litrato nasa likod. Yung pong nasa harapan, hindi po ako yan. Demonyo po yan. Ang pangalan po niyan ay Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, habang ako po ay naghihintay sa aking pong sasakyan na ng mga tawag, na sapagkat napakarami pong tumatawag sa atin, abay akin pong tinignan ang mga nakatala po sa ating Messenger, Viber at YouTube. Nakita ko po yung talumpati ni Robin Padilla habang siya po ay nagkakaroon ng sponsorship tungkol po sa COA, speech tungkol po sa COA, panukala niya sa COA, at siya po ay tinatanong ni Senator Coco Pimentel na kanyang binobolan. Sinasabi niya, abay, napakaganda ng katanungan mo. Ikaw isang mathematician, ikaw isang bar top notcher, at ang sabi niya, papagbigyan ko po kayo. Ang aking babasahin ay English due to insistent public demand. Abay, binibiro niya yung paggawa ng batas, at ang sabi niya, matapos siya pong banggitin at basahin yung panukalang batas na ipinapasa sa kanya ng kanyang abogado at staff sa Senado, habang siya po'y nagtatalumpati, nasa kanyang gawing kaliwa ang staff niya, mga kaibigan. At siya po ay nagpapaliwanag na matapos siya po'y paliwanag at pinasa sa kanya, yung binasa niya in English, ang sabi niya, mukhang napasubo tayo na, spoken in dollar ako. Mga kaibigan, kaya kong patawarin po yan, yung kanyang paghihimas ng bigote, yung kanyang pag-spoken in dollar, yung kanyang pagloko-loko, pagpuri-puri. Kapag siya'y tatanungin ni Pia Cayetano, sasabihin niya, karangalan ko matanong ng isang napakagandang senadora, abay tayo po'y kaya po natin pagbigay niyan. Sapagkat
alam po naman natin na kaya naging senador yan ay sapagkat siya ay popular, siya ay bad boy, siya ay kwela sa mga bad boy movies, kaya ko po sakyan yan. At pangalawa, talagang nakasama ko po ito nung kami po ay pinaimbestigahan nung araw yan po sa Sabah invasion na tayo po ay pinagbibintangan nung araw na tayo raw po ang utak sa paglusob sa Sabah para tulungan na mabawi ng Pilipinas at ng Sultan of Sulu ang ating pong tunay, legal na pagmamayari ng Sabah. Kaya ko po nakasama yan si Robin Padilla. At dahil po siya po ay isang Muslim, kapareho ko pong balik Islam, nag-Muslim po yan yata dun sa loob ng Muntinlupa nung siya po ay na-convict sa salang illegal possession of firearms. Nahulihan po yung kanyang kotse ng meron pong 14 na mga high-powered guns. At ito po ang naging sanhi kung bakit po siya nakulong. At sapagkat dyan po sa loob ng kulungan, siya po ay artista, marami pong may mga gustong gumahasa sa kanya ng mga barako. Abay, nag-Muslim po siya para siya ay pagtanggol ng mga Muslim na nakakulong din doon po sa Muntinlupa. Yan po ang akin pong nabalitaan sa mga brother Muslims natin, kaya po yan nag-Muslim. Ganun pa man, sapagkat sa akin, sagrado po yung pagiging Muslim, ay pinagbigyan po natin. Pero nung atin po nakita yung iba pong entry sa YouTube kanina, at nakalagay yung kanyang litrato, long hair, makapal ang bigote, at ang sabi niya, talagang Duterte kami, sunugin man ako, amoy Duterte pa rin ako. May naisip ko na po na itong taong ito ay walang prinsipyo, at ako po'y nagtataka sapagkat karamihan po, lalo tigit mga balik Islam, ay nakikita ko maprinsipyo. Nandiyan sila Ustad sa Aknar Barcelon, nandiyan sila Ustad sa Ibrahim Mata, nandiyan po sa Cavite, nandiyan si Father Soria, nandiyan po yung mga Muhammad Pascua, marami po mga balik Islam. Napakaraming balik Islam, mga kaibigan, na dati ay mga abogado, dati sundalo, pareho po yung pulis na General Rex. Siya po ay isang Muslim. Marami po mga general naging balik Islam. Ako po ay nagbalik Islam matapos ko pong pag-aralan mabuti ang relihiyon na yan. Nagsaliksik po ako at ako po ay kusang loob na talagang binayaan ko sa sarili ko na mahubog ng tadhana at ng Allah na maging Muslim po ako. Yan ay naging tinanggap ko po na sagradong pangyayari sa aking buhay. Kaya mataas ang tingin ko sa kamusliman. Ngunit, ito pong Muslim na ito si Robin Padilla, abay nakita ko ng kanyang pagka-Muslim ay para pong ginamit niya lamang ito sa kanyang sariling kapakanan at ang kanyang pamumuhay, ang kanya pong mga filosofiya ay wala pong batayan ng Islam. Sapagkat yung una niyang Senate bill na gustong ipasa sa Senado, yung pong same-sex marriage. Ano po ibig sabihin yan? Na pwede mag-asawa ang lalaki at lalaki pag ang isa ay bakla, pwede mag-asawa yan. Sa aking pong tingin, sa Islam, masyado pong pinagbabawal yan. Ang sabi po ng Quran, ang nilalang ay napanganak na isang babae, napanganak na isang lalaki. At pareho po yan ng iba pang mga nilikha ng poong may kapal, mapahayop man, mapaibon, ay meron po yung sariling kasarinlan, babae o lalaki. At siya po ang ating pong napag-aralan. Ngunit itong si
Robin Padilla sa kanyang pag-aaral ng Quran, di umano, abay same-sex marriage ang gusto niya pong ipasa. Nagulat po ang kamusliman sapagkat yan po ay haram. Ang ibig po sabihin niya ay hindi pwede yan. At yan ay napakadumi na isang panukala with due respect to our LGBT. Hindi po tayo against sa kanila. Pero sa Muslim, gagawin mong batas yan, ang tawag po rin ay haram. Ano po ibig sabihin na haram? Yan po ay kababuyan. So kung tinatawag ko po na si Robin Padilla ay haram, ang ibig ko po sabihin ay kababuyan ang kanyang pagkatao at ako po'y naninindigan dyan. Si Robin Padilla ay kababuyan. Hindi ko po masabing siya ay baboy sapagkat ang tingin ko mukha namang meron namang bigote, dalawang paa, nakatayo. Wala pa po akong nakitang baboy na ganun. Ang baboy na alam ko, yung apat ng paa, nakayuko. Ang mga anak ng baboy, mga biik ay nakayuko. Bakit po nakayuko ang mga biik? Sapagkat sila'y nahihiya sapagkat ang kanilang nanay ay baboy. Mga kaibigan, ito pong kababuyan ni Robin Padilla, abay yung kanya pong pagkonsinti sa mamamatay tao na Duterte sa Davao. Alam po ninyo, sa Senado mismo ay pinahayag, nanumpa ito si Police Department, Davao Death Squad convener ng pangalan ay SPO4 Arturo Las Cañas na sila ay inutusan ni Duterte para bombahin ang mga Muslim mosque, yung simbahan ng mga Muslim. Ipinagtatanggol ni Duterte yung nag-utos ng pagbomba ng mga mosque. Yan po ay Pinagtatanggol ni Robin Padilla. Bakit Duterte? Robin Padilla. Ang pagbomba, mga kaibigan, ni Duterte ng mga mosque ay pinagtatanggol pa ni Padilla ang nagpapabomba ng mosque. Ito po ay kababuyan at baboy si Robin Padilla. Yan po ay aking pong paninindigan. Ako po ay Muslim at ako po ay naniniwala sa Quran. Tayo po ay naniniwala sa kasagraduhan ng mga mosque, mga simbahan, ultimong kung ano man ang inyong reliyon, aking pong ihinagalang yan. Pero, yan pong paggawa ng krimen, pagbomba ng Marawi, at yan ay kakampihan mo, ikaw ay hindi lamang baboy, hindi ka lamang traidor, ikaw ay haram, kasumpa-sumpa. At ito po nakalagay sa kanyang litrato na kumakalat ngayon, yan po sa social media, ang nakalagay, ito po yung nakawalong Tagalog, ang sabi niya, talagang Duterte kami, sunugin man ako, amoy Duterte pa rin ako. Anong klaseng Muslim yan? Hindi yan Muslim. Yan ay Robin Padilla. Ano po ibig sabihin ng Robin Padilla? Kabaliktaran ng Muslim. Ano po kabaliktaran ng Muslim? Baboy. At yan po ang pagkatao ni Robin Padilla. Abay, akala po ninyo hindi naging senador ito? Pero po ninyo, kaya naging senador yan, napakaraming Muslim, bumoto po yan. Meron po kong kamag-anak niya sa Tarlac, ang apelyido ay Carbonel Abad. Ang sabi ko ay sana boto niya si Luke Espiritu sapagkat ito ay maprinsipyo. Ito po ay nung panahon na kumandidato si Robin Padilla. Ang sabi niya sa akin, Kuya, pati si Robin Padilla ba? Ako, alam ko, gusto mo ipaboto sa amin kasi Muslim din pareho mo. So, marami po mga kaibigan ko at mga tagapakinig ko sa radyo, tagasunod ko sa akin po mga media activities ng mga Muslim o balik Islam, nagsasabing, kaya nila ibinoto si Robin Padilla sapagkat kasing prinsipyo ko raw si Robin Padilla.
Humihingi po tayo ng tawad sa ating po mga hindi naawat sapagkat ang tingin ko, hindi ko kayang saklawan. Hindi kasama sa relihiyon ko na saklawan ang kanilang paniniwala. Sa aking pong tingin, hindi dapat pinapakialaman ng relihiyon ang kasagraduhan ng pagpili ng kandidato ng isang Pilipino. Ngayon, ano po ang ating po masasabi rito? Abay, uso na yata dyan sa Senado ang kababuyan. Hindi pa nag-uumpisa itong impeachment hearing. Meron na tayong Tolentino, meron na tayong estupido na Escudero. Akalain po ninyo sabihin niyang wala ng panahon. Febrero pa yan. Nabigyan nyo ng panahon itong panukala resolusyon ni Amy Marcos na imbestigahin si General Torre kung bakit nakipagkutsabahan siya sa International Police sa pagpapatupad ng legal na arrest warrant. Hindi po kinidnap yan si Duterte. Yan ay sa aking tingin talagang tadhana ni Allah po yan. Talagang sa kasagraduhan ng batas ni Allah, yung kasamaan na wala pong kapantay, crime against humanity, ay kinakailangan na maparusahan. Hinihintay na lang po natin ay kaparusahan na sana maahit ang bigote nitong baboy na senador ng pangalan ay Robin Padilla. Kaya nga po, dapat panawagan po natin sa mga Muslim, abay, i-reject na po natin itong si Robin. Huwag na po natin tanggapin bilang Muslim yan. Nakakahiya yung pagka-Muslim ni Robin Padilla sapagkat kababuyan yung ipagtanggol mo ang krimen. Para po bang kahit na abogado ka, pag pinagtanggol mo yung Ampatuan Massacre, ikaw ay baboy. Ikaw ay hindi dapat maging abogado. Hindi naman po abogado yung si Robin. Yan po yung artista, yan po yung sanggalo, yan po yung standby. Pag hindi po naging artista yan, standby lamang po yan. Hindi natin minamaliit yung kanyang pagiging high school graduate lamang. Sapagkat meron po mga high school graduate, meron sila po ay nakapasok po sa aking klase at sa kabutihang palad ay nakapag-aral ng kolehiyo. Abay, matitino, mga kaibigan. Pero si Robin Padilla, kaya po masenso yan sa kanyang pagiging artista, kanyang pagkatao na siya ay bad boy. Natural na maging bad boy sapagkat bad boy talaga siya. Ngayon, mga kaibigan, ang aking pong panawagan, ako, si Baron Waldy Carbonell. Opo, Baron po ako. Ano po ibig sabihin yan? Mas mataas po yan kaysa sa dato. Ordained. Ako po binindisyonan ng Sultanate of Sulu na maging Minister for Public Affairs ng Sultanato ng Sulu. At kaya po Haji, sapagkat nakompleto ko na po yung cycles, yung pillars ng Islam, kasama na ang pagpunta sa Hajj pilgrimage sa Mecca noong 2003. Mga kaibigan, aking pong pinaninigan, pinanawagan, tayo mga Muslim, makiisa po tayo sa sambayanang Pilipino sa kanilang pagpapahayag sa Senado na dapat i-convict natin ang magnanakaw na pareho ni Sara Duterte at dapat makiisa tayo, maging Kristiyano man o maging Muslim, magkaisa po tayo sa ating pong pakikipaglaban para po sa iisang bansa at iisang Diyos. At ang Diyos po natin ay si Allah. Ang Allah ay isang Arabic word lamang para sa poong may kapal. Sa Kastila, ang tawag po rin ay Diyos. Sa English, ang tawag ay God. Sa Arabic, ang tawag ay Allah. Sa Tagalog, ang tawag ay Bathala o poong may kapal.
Yan po ang ating pong panawagan. Tayo mga Muslim, let us disown this Robin Haram Padilla sapagkat kalaban po yan ang kabutihan, kakampi ng kasamaan, ng kadiliman at kasamaan. Ako po ay nananawagan. Makiisa tayo sa bansang Pilipinas sa paghingi ng katarungan sa walang patumanggal, walang patumanggang pagpapapatay ng Duterte administration sa ating po mga kababayan Muslim, kababayan nating Kristiyano, at ang pagwawaldas ng pera ng kabanang bayan ng Pilipinas sa katauhan ng Vice President ng Republika ng Pilipinas na si Sara Duterte. Makiisa po tayo sa paghingi sa Senado na magkaroon ng katarungan at paghingi rin po tayo ng ating pong sa ating mga kapatid na Muslim. Let us disown this accidental Senator Robin Baboy Padilla as a member of our faith. Ako po si Kawaldi Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.